Mga kapeso Pinoy, what if at age 30, nagsimula ka na mag-invest for your retirement so you can retire early? Sabihin natin na at age 30, magsisimula ka na ngayon na mag-invest ng 3,000 pesos. Ibig sabihin, sa isang taon makakapag-invest ka ng 36,000 pesos para sa iyong retirement. Naka-times yan into 12 months. Sabihin natin na yung investment mo na yan, ilalagay mo sa mga safe haven na mga investment. Katulad na lamang ng MP2 o kung anuman na digital banks na makapagbibigay sa iyo ng 7% na haven na interest rate. Ibig sabihin yung 36,000 na investment mo, magkakaroon siya ng increase in value na 2,520 pesos. Kaya ang magiging total investment mo at age 30 ay 38,520 pesos na. Sabihin natin mga kapeso, tuloy-tuloy ka ngayon na mag-i-invest ng 3,000 pesos hanggang mag-age 50 ka. Pagkatapos, 7% pa din ang itataas ng ating investment o inilalagay mo siya sa mga safe haven, mga investment. Ibig sabihin yan mga kapeso, at age 50 years old daw, makakaipon ka ng 1,728,206 pesos. Pero mga kapeso, value yan ngayong 2025. Kaso, habang tumatanda naman tayo, may tinatawag tayo na tumataas o bumababa ang presyo o yung kayang bilhin ng peso natin kasi nagtataasan na ang presyo. Iyan ang tinatawag natin ngayon na inflation. Ang inflation rate, ito yung pagtaas ng mga bilihin natin taon-taon. So, ibig sabihin, bumababa ang value ng peso natin. Nung 1990, 12.18%. 1991, 19.26% ang inflation rate. Baka ito yung pinatubo days, no? Tumataas ang inflation rate, bumababa din naman, 2015, 0.67%. Ngayon, magkano ang average rate ng inflation natin sa loob ng 35 years? Kinuha ko yung data natin mga kapeso, simula 1990 hanggang 2024. So that is 35 years. I-divide ko ito sa 35. 5.44% ang average inflation rate. Pero bumababa naman mga kapeso Pero hindi rin naman natin alam kung kailan tataas. Sabihin natin na at age 31 years old, tumaas na ang inflation natin ng 5.44%. Ibig sabihin yan mga kapeso, yung 3,000 na inihuhulog mo noong 2025 para maging mataas ang value ng ating investment o ang ating retirement plan, kailangan mo na siya ngayon taasan ng 3,163 pesos. Yung dating 3K na value sa 31 years old ka, 3,163 pesos na siya. Ibig sabihin mga kapeso, kung tuloy-tuloy ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin, pakaunti ng pakaunti ang value ng 3,000 pesos natin. At age 30, 3,000 pesos siya. Pero para maging kasing value siya ng 3,000 pesos, kailangan at age 50, 6,264 pesos na ang i-invest mo sa iyong MP2 para makakuha ka ng total investment value na 2,442 pesos. Sabihin natin ngayon mga kapeso, age 50 na, gusto mo nang mag-retire para mas maaga nga naman ang retirement at matikman mo na ang iyong pinagpaguran. Pataas pa rin ang pataas mga kapeso ang inflation na para tumugma siya sa ating age at that time. Sabihin natin na magkano ba ang monthly withdrawal mo. 3,000 pesos ang halaga ng ini-invest mo mga kapeso. Magkano ba ang gusto mo na monthly withdrawal sa iyong investment o sa iyong retirement plan? Sabi dito sa Happiness Index, para daw ang isang Pilipino ay maging masaya, kailangan may 130,000 pesos siya na tinatanggap na average annual family income. Ibig sabihin mga kapeso, 130,000 o sabihin natin na 5 ang members ng family,
more or less siguro, mga 20,000 pesos ang kailangan natin para maging masaya daw tayo. Ilalagay ko na ba dito ang 20,000 pesos mga kapeso para sa ating masayang retirement? Sabihin natin mga kapeso kung 20,000 value ngayong 2025 nang dahil sa inflation at age 51 natin, 42,848 daw ang kailangan nating i-withdraw mga kapeso. Ilalagay ko dito minus 20,000 dahil withdrawal ang gagawin natin. 7% pa rin ang investment value natin dito mga kapeso. Ibig sabihin, yung natitira na investment value natin o yung hindi natin na withdraw, kumikita pa rin yan ng 7% or 134,000. Hanggang kailan kaya ang itatagal ng 20,000 pesos natin? Sabi nila ang average lifespan daw ng isang Pinoy ay 72 years old. Pero expand natin hanggang 80 years old. Sana umabot tayong lahat at that age. Pero kitang-kita mo dito mga kapeso, kung 20,000 ang i-withdraw mo kada taon or kada buwan sa iyong investment fund, itatagal lamang yan ay hanggang 54 years old. Kasi at age 55, magne-negative na yung retirement fund natin. Kung tutuusin mga kapeso, masyadong mataas kasi 3,000 pesos ang ini-invest natin tapos 20,000 pesos ang ating monthly withdrawal. Pwede nating taasan ngayon ang ini-invest natin. Sabihin natin at age 30, medyo konti pa lang ang income. Nahahati pa kasi yung investment natin eh. Pero pwede mong taasan at age 35. Pwedeng gawin mong 5,000 pesos na ang iyong ini-invest. Sabihin natin gagawin mo yan hanggang age 39. At age 40, tataasan mo ulit. Gagawin mo na siyang 8,000 pesos. Sa value yan ngayong 2025 mga kapeso ha, hanggang age 44. Ibig sabihin mga kapeso niyan, kung ang gusto mong value ng 2024 ay 8,000 at age 44, dapat 14,000 ang hinuhulog mo mga kapeso. Sabihin natin, simula at age 45 years old, sa tingin ko managerial level ka na nito o may high ranking position ka na. 10,000 pesos sa value ng 2025 ang ini-invest mo. Ibig sabihin, at age 50, kailangan 20,880 pesos ang i-invest mo para matugunan yung pagtaas ng inflation. Tingnan natin mga kapeso. Pero ito naman ang i-withdraw mo. At age 51, 42,000. At age 52, 43,000. Hanggang kailan kaya ang tatagal ng ating investment? Hanggang 58 years old daw. Hindi pa umaabot sa ating SSS pension o kaya naman ay sa atin na ibang magiging retirement fund. Pwede natin gawin dito mga kapeso, bawasan mo ang iyong monthly withdrawal. Pwede mo siyang gawing minus 15,000 kada buwan ang i-withdraw mo o sa value nung time na yon ay 32,000. Value ito ng 2025 ha. Ibig sabihin, yung value daw ng investment mo, aabot siya ng age 61. Pwedeng at age 61 mga kapeso, ang investment mo na dyan ngayon ay papasok na yung retirement mo naman sa SSS. Tapos na yung retirement fund value mo na ininvest mo before. 10 taon mo ginastos. Birin mo mga kapeso, nag-invest ka for 21 years and then 10 taon mo lang siya ginastos dahil sa inflation. Pero mga kapeso, mas malaki kasi yung withdrawal value mo compare naman sa naging monthly investment mo. Pero mga kapeso, may isa pa tayong paraan para either mapalaki natin yung monthly withdrawal natin or mapahaba natin yung lifespan naman ng withdrawable value natin. Pwede tayong ngayon mag-invest bukod sa MP2, pwede tayong mag-invest sa stocks o kaya naman ay mutual fund or equities. Yung Manulife, ang kinikita niya in 5 years ng pag-i-invest natin dyan, 136%. Sa 5 years yan mga kapeso, kung i-divide mo sa ang 5 years na yan, mga 27% yan mga kapeso. Ito pa mga kapeso, yung BPI, naka-invest din siya sa S&P 500. Ganon din yung Manulife mga kapeso. Hindi siya naka-invest sa Philippine stocks.
naka-invest siya sa US stocks which we call S&P 500. From the word itself, 500 companies sa US ang tinatrack nito mga kapeso. Kaya ganun siya katindi o mas mabilis ang paglago. 27%. Kapag BPI naman mga kapeso, nagsimula siya ng 100 pesos. Ngayon, naging 94% na or naging 194% ang itinaas niya. Ibig sabihin, 18% daw, mga kapeso, ang itinaas ng investment natin kung sa BPI natin siya inilagay. Ito pa, baka gusto nyo naman ng local naman, mga kapeso, ito ang Philippine Stock Exchange natin simula nung 1990 hanggang 2024. Ito yung mga year-end closing price ng ating index o yung PSEI index. 30 companies naman ang tinatrack nito mga kapeso. Itarak natin ngayon ang average performance niyan sa loob ng 35 years. 406% daw mga kapeso. Pero divide natin sa 35. 11.6% naman ang kinita ng PSEI every year daw on average on 35 years. Kahit ng mga kapeso, nangyari to. Tingnan mo, may bond crisis, Japan financial crisis, Asia financial crisis noong 1997, 41% mga kapeso. 2020 hanggang 2022. Economic recession. Ito yata yung sa Lehman Brothers. Birin mo 64% ang ibinagsak. Global financial crisis naman noong 2008. 48% naman mga kapeso. Hindi ko alam kung alin dito yung sa Lehman Brothers na nangyari. COVID, mga kapeso, birin nyo pabagsak ng pabagsak noong panahon na yan. Pero 11.6% pa rin ang kinikita taon-taon on average. O gusto mo naman single stock, gumawa ako ng content mga kapeso. Katulad na lang nito, SCC. Ito, coal mining naman to mga kapeso. 84% in 5 years. So, ibig sabihin, ang kinita niyan, kung 84% in 5 years, kayang mong kumita dyan ng 16%. Sa Meralco, mga kapeso, 60% ang naging profit niyan in 5 years. Kasama na dyan yung appreciation ng stocks at kasama na rin dyan yung dividends. 60% mga kapeso. Ibig sabihin, 12% ang kinikita niyan on average sa loob ng 5 taon. Nasa baba ng video na ito ang link dito sa SCC at saka sa Meralco kung gusto mong mag-invest dyan. Simulan na natin ang pagmamagic sa ating retirement fund. Pataasin natin ngayon ang value niyan. Sabihin natin mga kapeso, at age 30, batang-bata ka pa bago umabot ng 50 years old. Ang dami mo pang time para makabawi. Sabihin natin na i-invest mo siya sa S&P 500 sa United States of America. So sabihin natin na 27% o mag-i-invest ka sa Manulife, kung gusto mo naman sa BPI, 18% naman. Pero mga kapeso, uulitin ko, hindi ito guaranteed kasi nakadepende ito sa stock market sa USA. At depende sa volatility o sa paggalaw ng presyo ang stocks. Pwedeng pataas, pwede din naman na pababa. Kitang-kita mo naman dito mga kapeso, may taon na nagne-negative ha, hindi palaging positive. May taon na 13.10, may taon na 35.22%, pero may taon na bagsak talaga, negative 20.24. Ganun din sa BPI mga kapeso, hindi consistent. Kita mo dito, nag 100 pesos pero biglang bumagsak sa original price na 100 pesos. Sabihin natin dito ngayon, nag-i-invest ka dito, biglang bagsak na naman mga kapeso. So, hindi natin assurance o palaging ganun. Kitang-kita nyo rin naman sa PSE index na talagang bumabagsak. Average nga natin in 35 years ay 11.6%. So mga kapeso, hindi guaranteed uulitin ko mga kapeso. Sabihin natin at age 30, kaya ipinapayo natin na mag-invest ka habang bata pa para may time na makabawi ka mga kapeso. Sabihin natin mag-i-invest tayo sa 27% hanggang age 39. Ibig sabihin nito, 10 taon tayong mag-i-invest sa S&P 500. Ipakita ko sa inyo mga kapeso yung effect.
Tingnan nyo dito, 5,029,000 ang ating total retirement fund. Pero kapag ininvest mo yan sa S&P 500 sa loob ng 10 taon, yung 5 million pesos mo kanina, magiging 8 million pesos kaagad. Hindi tayo nagdagdag ng investment, mga kapeso. Ang ginawa natin, pinataas natin ang magiging value ng investment mo. Ngayon, at age 40, masyado nang nakakatakot, mga kapeso, kung i-invest mo pa yan sa equities o kaya naman sa United States kasi 10 taon na lang para mabawi natin siya. Pwede naman na ang maging next strategy mo, what if mag-invest ka naman sa Meralco? Sa tingin ko naman, mga kapeso, lahat ay gumagamit ng kuryente at lahat tayo ay kailangan na gumamit ng kuryente kaya patuloy ang kita ng Meralco. What if, mga kapeso, ininvest natin siya sa Meralco at age 40 years old natin. Sabihin natin na 12% ang kikitain niya at i-invest tayo sa Meralco hanggang 45 years old. Yung kanina, mga kapeso, na 8 million pesos natin, magiging 9.8 million pesos. Ito na ngayon ang effect sa ating retirement fund, mga kapeso. Kung magwi-withdraw ka ng halagang 15,000 pesos ngayon sa fund value ngayon or 32,000 pesos at age 51 natin at patuloy tayo mag-i-invest ng 7% para sa natitira natin, tingnan mo, kapeso, hanggang 70 years old may pera ka. Ang nakakatuwa dito, mga kapeso, at age 61, papasok na rin yung SSS pension mo or at age 60. So, ibig sabihin, yung 39,480 pesos na wini-withdraw mo, madadagdagan pa yan para sa SSS mo. What if, mga kapeso, habang wala pa ang SSS, sabi mo, gusto ko naman taasan yung nawi-withdraw ko kada buwan. Pwede mong gawin yan, mga kapeso. Sabihin natin, habang wala pa yung SSS pension mo, 25,000 sa pera natin ngayon hanggang mag-retire ka, ang wini-withdraw mo. Ibig sabihin, at age 51, 53K ang withdraw mo, at age 55, 59K na, at age 59, 64,000. Hanggang kailan ang itatagal niya? At age 65, mga kapeso, may pera ka pa din. Biruin mo, mga kapeso, makakapag-withdraw ka ng 39,480. Dati ang wini-withdraw mo, 64K. Kaso ngayon, ang i-withdraw mo na lang sa iyong fund value ay 39,000. Yung another amount, bawiin mo siya sa iyong SSS or GSIS pension. Pwede mo rin taasan to, mga kapeso. Kung mas gusto mo mas malaki ang monthly withdrawal mo, pwede mong taasan syempre ang iyong monthly investment. Kung gusto mo nga dito, at age 30 pa lang, simulan mo na ng 5,000 pesos. Tingnan mo, mga kapeso, kanina, 9,864. Pero dahil lang dito, at age 30 hanggang 34, nagdagdag ka lang ng 2K. Tingnan mo, mga kapeso, yung effect. 12,441 pesos agad. 441,000 pesos. Kasi ang laki agad ng palo ng investment value natin. Dahil dyan, mga kapeso, biruin mo, at age 69 or at age 70, masusustain yung gusto mo na retirement amount o gusto mong wini-withdraw kada taon. Ang laking tulong nito para sa iyong retirement. O ano, mga kapeso, baka may gusto ka ipa-compute or ipatry, gawa natin ng computation yan para makagawa tayo ng customizable retirement fund para sa iyo. Just comment down below or kung may question ka, just put your comment below. May mga ginawa tayong mga content para kung saan makakapag-invest ka. Baka gusto mag-invest sa Ayala Land, 1K monthly, o kaya naman sa International Container Terminal. Ito yung ICT, 10 shares monthly, pwede mo simulan. Lalaki at lalaki ang value niyan. Meron din tayo sa GCash, 50 pesos, monthly basis, mga kapeso. 84%. Nasa baba ang link niyan, mga kapeso. 60% naman sa Meralco in 5 years. Siyempre, fluctuating yan, mga kapeso. Nasa baba ang link ng mga yan, mga kapeso. Baka gusto mong mag-invest sa real estate, mga kapeso. Nasa baba ang paraan para makapag-invest. O kaya naman sa mutual funds. Aba, nasa baba din, mga kapeso. Stock investment, nasa baba din on how you can start your investment sa mga stocks.